Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas, wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, "Kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautosan ninyong mga Hudyo. Kaya't hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo." At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cesarea, nagpaputol siya ng buhok, sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya, at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bago si Jesus umakyat sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad na sasamahan niya sila hanggang sa wakas ng panahon. Kahit na siya ay aakyat sa langit, hindi naman niya iiwanan ang mga alagad. Nandyan pa rin ang kanyang presensya at pagsubaybay sa kanila. Naranasan ito ni Pablo. Hindi naging madali ang misyon ni Pablo sa Corinto. Marami ang hindi naniniwala at kumokontra sa kanya. Pero nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya. Inassure siya ni Hesus. Hindi kaya't siya na huwag siyang matakot at ipagpatuloy ang kanyang misyon sapagkat sinabi niya, "Ako ay sumasa iyo." Hindi niya pinabayaan siya doon. Lingid sa kanyang kaalaman na marami namang tagasunod kay Kristo sa lungsod na ito. Akala niya mag-isa lang siya. Akala niya walang naniniwala sa kanya. Dahil sa assurance na ito, nanatili si Pablo sa Corinto ng 1 taon at kalahati na nangangaral at binubuo ang community dito. May isang pagkakataon na dinakip siya ng mga Hudyo na kumukontra sa kanya at dinala siya kay Galion, na gobernador ng probinsya ng Akaya, kung nasaan nabibilang ang lungsod ng Corinto. Inakusan siya na ginugulo daw niya ang kanilang community kasi nag-introduce siya ng bagong pagsamba sa mga tao. Gusto sanang sumagot si Pablo pero hindi na sila dininig ni Galion. Tama naman siya. Wala sa kanyang jurisdiction ang usaping ito kasi ito'y usapin ng mga bagay at paniniwala lamang ng mga Hudyo.
Sila na ang bahala na mag-settle ng usaping ito. Hindi na ito panghihimasukan ng pamahalaan ng mga Romano. Para tawagin ang pansin ng gobernador, sinunggaban nila si Sostenes, ang namamahala ng sinagoga, at binugbog sa harap niya. Pero hindi sila pinansin ni Galion. Ngayon lumabas na sila at nanggulo, pero pinabayaan sila ni Galion. Para na lang hindi lumala ang gulo, nagpaalam si Pablo sa mga kasama niya at siya ay babalik muna sa Judea. Sa isla ng Cencrea, nagpakalbo siya. Ito'y ayon sa panata niya. Hindi natin alam kung anong panata ito. Pero dito pinapakita na si Pablo ay isang taong tapat sa kanyang panata sa Diyos. Hindi iniiwan ni Jesus ang kanyang simbahan. Pinalalakas niya ang loob ng mga alagad at ipinagtatanggol sila. Hanggang ngayon nasa atin ang presensya ni Jesus. Sa totoo lang, ang gawain ng kaligtasan ay gawain ni Jesus. Hanggang ngayon, siya ang nananatili na tagapagligtas. Tulad ni Pablo, damhin natin ang presensya ni Jesus at huwag tayong manghina. Hanapin natin siya sa mga pangyayari sa ating buhay. May malalim na katotohanan ang binabanggit sa atin sa ating sama-samang pagdarasal. Let us put ourselves in the presence of God. Talagang palaging present siya. Tayo lang ang hindi pumapansin sa kanyang presensya. Magpagabay tayo sa kanya. Paano ba tayo ginagabayan? Sa pamagitan ng ating konsyensya. Doon, nararamdaman natin na inuudyok tayong magpatuloy o tumigil sa ating gawain. Let us have a delicate and sensitive conscience. Palaging may sinasabi ang Diyos sa atin, makinig lang tayo. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pananampalataya na damhin ang iyong presensya sa aming buhay. Hindi mo kami pinababayaan. Salamat, Panginoon, sa pakikibalakbay mo sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.